If ever guys, naghahanap po kayo ng smartphone na meron pong malakas sa performance sa may gaming, syempre dapat po yung makakapagbigay po ng overall magandang gaming performance po sa atin. Guys, sasabihin ko po lahat. Sasabihin po namin lahat sa may video na to. Lahat po ng smartphone na nagamit namin na meron nga po magandang performance. At hihingi po ako ng tulong sa pinaka detalyadong nagre-review po ng gaming phone ngayon. Pasok. Hello guys! Sinungaling siya doon sa part na detalyado, mas detalyado sa akin si Bossing Hindi. GTT, no? Anyway, hello guys, this is me, Fernan, ng para kay Steven Tips. For sure, kilala nyo na ako. Kung hindi nyo ako kilala, ganito mukha ako kasi daw papakita. Okay, ano yung pag-uusapan natin ngayon? More on gaming phone, no? Yes. So, meron pa tayong mga nakahanda dyan dahil ang gawin ko dito, tatambay lang ako sa gilid. Guys, simulan po natin sa isang gaming phone pero makakakuha rin po tayo ng magandang camera guys. Tanungin po muna natin si Boss Parikoy kung anong smartphone para sa kanya yung merong magandang performance pero meron pa tayong bonus na meron po magandang camera. Para sa akin, syempre, unang-una, may daily driver, Poco F8 Ultra, which is ang China ROM version niya. Itatopic ko na rin yung China ROM. Which is sulit din pagdating sa China ROM. Which is yung kanyang China ROM variant is the Redmi K90 Pro Max. K90 Pro Max. Which is yung kanyang China ROM version is Redmi K90 Pro Max. And yung main reason kung bakit ko sinabi yun, for sure, kung hindi pa ako, for sure, napanood na ninyo, or alam na ninyo, or kung hindi pa kayo aware, nagkaroon ng price increase ang Poco F8 Ultra. 12,000 pesos yung in-increase niya. So, at least, yung kanyang SRP right now is 51,000 pesos. So, kung in terms of pasulitan, hindi siya okay. But, in terms of value, in terms of overall specs like battery, merong 7,560 mAh which is good din. And kaya ko din nasabi yung China ROM variant niya nagkaroon nga ng medyo malaking price increase pagdating sa Poco F8 Ultra na 12,000 pesos din yung inangat. And kaya ko rin naman siya napili as my best phone or daily driver phone. Gaya nga rin ang sabi ni Sir RJ, gaming phone na camera phone pa. Dahil una, meron tong Snapdragon 8 Elite Gen 5. Alam natin na napakalakas sa chipset. Pangalawa, meron siyang telephoto camera. Which is, gaya lagi na sinasabi ko sa review, pag nakagamit ka na ng isa, hindi ka na babalik sa iba. Wow! Anyway, yun lang naman. Sa iba, Boss RJ, ano yung sa tingin mong mararecommend mo pagdating sa segment na to? Camera, at the same time, maganda sa gaming. Siguro guys, if ever na talaga nasa higit 30k pataas yung budget natin, asahan natin talaga meron siyang magandang performance, then syempre meron siyang magandang camera. Pero guys, meron din isang smartphone na nasa around 20k or minsan nagsisale nga po siya ng kulang 20k. Is si iQOO Z11 Turbo. Maganda yung performance niya, then at the same time, masasabi ko na above decent yung kanyang camera para dun sa presyo niya, and yet gaming phone siya pero yung camera niya okay na okay din talaga para sa isang China ROM. Then dito naman tayo guys sa may next part natin sa may gaming phone pero meron din po siyang napakalaking battery. Tingnan natin kung ano yung best phone nun para kay Boss Parikoy. Oh my God! Medyo nakakahiya yung part na tayo. What I mean is, hindi naman siya nakakaya. Mahirap pag-usapan. Since yung best phone ko, nung pinag-uusapan namin to ni Sir GTT, at kahit for sure kayo, tumaas na naman din yung presyo. Kung sa Poco F8 Ultra 12,000, dito 12,000 pesos. And yung tinutukoy kong phone is the Poco X8 Pro Max. 8,500 yung battery para sa global and 9,000 mAh battery naman para sa Redmi Turbo 5 Max, which is the China ROM version nito. And yeah, kung ako lang naman ang tatanungin, in terms of gaming, alam naman natin yung capability. So, yung chipset na ginamit dito is Dimensity 9500S. Okay yung performance, decent, okay din yung thermal, though nahihit nyo pa rin naman yung segment or yung part na 40 degrees Celsius, which is normal naman para sa mga gaming-centric phone. Based din sa ginawa naming extreme gaming test, talagang ang dami na itong pinataob para dito, hindi lang para sa presyo. Yung 9500S is a good chipset kung ako yung tatanungin, and goods din talaga pagdating sa overall performance niya in terms of day-to-day usage. Dito guys, dalawang smartphone yung para sa akin na merong magandang performance talaga yung may sasagad natin. Pero meron pa rin mas magandang battery. Unang-una dyan si Honor Win RT. Guys, sa pagkakaalam ko, nung nireview namin siya is nasa kulang 25k po yung presyo niya. Pero ngayon hindi ko maintindihan dahil siguro sa sobrang demand ng smartphone na yon
umabot siya guys ng kulang 30k. Pero para sa kulang 30k pa rin, I think okay pa rin si Honor Win RT dahil naka 8 Elite siya. Then yung battery niya guys, nasa 10,000 mAh. Guys, legit po siya. Umabot po ng 10 hours or kulang 10 hours yung battery niya sa gaming test na ginawa namin. Then yung isa pang smartphone na merong solid na battery pero hindi ganun kalaki yung physical battery niya is si OnePlus 15 guys. Flagship din yung kanyang performance. Actually, maganda rin yung kanyang camera. Then yung battery niya, meron siyang 7.5 kung di ako nagkakamali. Pero yung battery niya guys, napaka-solid ng smartphone na yon. Guys, wait lang bago ka pa umalis dahil medyo mahal yung mga smartphone na binabanggit namin. Dito naman tayo sa pinaka-best budget gaming po na marirecommend namin. Siyempre, start muna natin kay Boss Paricoy. Para sa'yo, boss, ano yung pinaka-best smartphone na siguro less than 20k or 10k pataas? Yung pinaka sa tingin mo okay na gaming po na marirecommend natin? Ang hirap sagutin ngayon eh. Dati, ang bilis eh. Alam mo, Hindi, dati, ang bilis sagutin nito eh. Kasi, Poco X8 Pro agad eh. Nag-increase 7,000 from 18 to 17,000 SRP niya before. 20 plus agad. Though, kahit na gano'n, if ever man, no, kahit sabihin natin hindi under 20, medyo isingit pa rin natin kasi okay siya eh. Goods pa rin po ang Poco X8 Pro kung mabibili natin nga siya sa medyo close sa 20,000 pesos. Not 22, not 23, at least close doon, okay siya. Ikaw, ano naman sa tingin mo yung parang goods na mga phone para sa under 20,000 pesos? Para sa gantong, ngayon 2026. Isa lang ang marirecommend ko lang dyan, guys. Siyempre, generalize na naman natin. China RAM kasama yung global. Ang isang napansin ko na magandang smartphone sa mga, siguro medyo kapos pa yung budget, is si iQOO Z11 base version. Guys, nagre-range siya sa kulang 20k. Alam ko medyo medyo maraming nahihirapan maniwala nang ginawan ko siya ng review. Pero may proof ako doon, may screenshot ako. Nabili ko talaga siya guys ng around 15k, actually 14.5 pa nga siya eh. Pero 15k na lang para medyo sakto. Pero guys, talagang aabangan natin sa may panahon ng sale. Doon natin siya makukuha ng mura. Yung performance niya, same siya nung nabanggit mo na X8 Pro. Ang nagtataka ko sa may smartphone na yun is napakaganda ng thermal niya. Hindi ko ina-expect yun na maganda yung thermal niya pero yung presyo niya, alam ko, sa panahon ngayon, medyo mahal yung price niya compare sa last year. Pero kung magbe-base tayo ngayon, isa yung sa marirecommend ko si iQOO Z11 base version. Itong next category guys sa mga gaming phone natin, ito naman guys yung merong mga gaming features talaga. Yung masasabi natin na wala sa iba. Yung bang nagiging dahilan para masabi natin na etong gaming phone na to, talagang gaming phone siya kasi meron siya mga features na wala sa iba. Sa kanya lang natin makukuha. Siyempre, ikaw muna. Anong smartphone para sa'yo? Siyempre, yung pinaka-latest, also pinakamahal sa kanila, yung PC or mini PC na nilagay sa maliit na screen, Red Magic 11S Pro. Also, Red Magic 11 Pro is good din. Almost the same sila, though yung liquid cooling system nito mas upgraded. And yung gusto ko sa kanya is yung 4th generation cooling system ni Red Magic is nilagay dito. Unang-una, built-in cooling fan present. Pangalawa is yung kanilang malaking vapor chamber present again. Pangatlo, liquid metal cooling. Nakita natin sa 10 Pro, nandito rin present. And lastly, yung nilagay nila sa bagong-bagong Red Magic 11 Pro, liquid cooling present din dito sa Red Magic 11S Pro. And also, not just cooling system, gaming features, ang dami. At alam na natin kung bakit napakadaming mga gaming features na talagang pang-cheating kung titingnan natin. Kaya wala din tayong makikita mga games ngayon na ginagamit to pang-pro eh. Pero kung tutuusin, ito talaga dapat yung ginagamit nila na sponsored or mostly ginagamit sa mga competitive gaming like CODM, MLBB. Pero bakit wala siya? Kasi meron siya mga built-in features or mga built-in gaming features na bawal sa standard ng isang pro gaming. Which is, yun yung main reason bakit hindi sila na-accept as sponsor dahil for sure doon. Kasi kahit na i-block natin yan, sabihin bawal, kung yung phone may built-in na ganun, ang hirap naman sabihin ni MLBB na pwede, diba? Kasi sinasalamin din kasi ng phone companies
ng game yung mga phone companies na yun. So, at the end of the day, medyo tricky siya. Pero, fun fact, additional lang naman, meron din ganitong feature ang Infinix GT30 Pro, pero naging MPL phone siya, 'di ba? Medyo weird. Kasi kung ano man yung mga features na meron dito, like hindi naman lahat. Like for example, yung auto-clicking, yung parang magmamapping ka tapos ipi-play mo 'yon, parang magiging bot yung phone mo, automatic na may nagki-click, pwede 'yon, meron siya dito, built-in. Okay, nung na-explore ko siya. Yeah, yun lang para sa akin yung may unique features, gaming phone, which is super para sa akin, totoong gaming. Okay. Pero syempre guys, itong dalawang smartphone na to, talagang mga gaming features yung makukuha natin. Pero tulad nga ng sinabi ko kanina, meron talaga tayong mga isasakripisyo din para makuha natin yung mga gaming features na nandito. Pero sa ibang gaming phone is meron, pero dito guys is wala. Pero kung gaming features talaga yung mahalaga sa inyo, gaming aesthetics, sa design, itong dalawang smartphone na to yung marirecommend namin sa inyo. Original, copycat. Dito naman tayo sa isang gaming phone na masasabi natin na flagship gaming phone. What if guys, wala kang budget para sa may smartphone na to? Ano kaya yung magandang recommendation namin na masasabi ko na mabibigay pa rin yung performance na to? And yet, makakatipid tayo. Okay. So, yung first recommendation ko dyan, actually, para kasi magtutunog bias ako pag performance-based talaga yung pinag-usapan. Tapos, value pa. Laging dito papasok sa dalawang to. Itong dalawang to. Though, kaya nga nasabi ko, nagkaroon ng price increase ang Poco X8 Pro Max and yung ating Poco F8 Ultra. And then, siguro, ayan, nagkaroon sila ng price increase, which is, ang hirap nang gamitin siya na batayan pagdating sa gantong segment, kagaya ng nasabi ni Sir RJ. But, yung mga try-and-roam variants nila, is definitely nandun pa rin, nagsisit pa rin. Kasi yung presyo nila, kung meron mang increase, at least 2,000, 3,000 pesos increase, but hindi siya yung, alam nyo yun, makabutas bulsa, kahit na ganun yung nakita nating performance sa kaya niyang ibigay, no? So, overall specs. So, hindi na ako masyado mag-deep dive sa specs nila, na pag-usapan na naman kanina. Ibabalik natin yung tanong kay Boss RJ. Actually guys, ang pinakamurang merong Snapdragon 8 Elite Gen 5 na makukuha sa isang smartphone ngayon. Actually, sa China ROM na nga lang dapat sa may global din Ito rin, si F8 Ultra. Ito yung pinakamurang mabibili natin na merong 8 Elite Gen 5 na kasing lakas nito. Pero alisin nyo guys yung mga gaming features niya. Pero guys, I think worth it pa rin po yung smartphone na to. Dahil bitawan mo man yung shoulder trigger na to, yung liquid cooling or ano pang mga gaming features niya. Pero guys, papalitan yan ng mas magandang speaker saka mas magandang camera na sa tingin ko, mas mapapakinabangan natin compare po sa Red Magic 11S Pro. Pero syempre guys, depende yun sa inyo. Pero kung balancing nga or flagship killer, isa to talaga sa pinaka-the best ngayon. Pero guys, yung presyo ng F8 Ultra masyadong masakit. Masyadong masakit na umabot na nga ng 40k plus. Pero 51, guys, by the way, 51. 51 na yun. Masyado hindi ko na siya matawag na flagship killer kasi flagship na talaga yung presyo niya Siguro guys, kung gusto niyo ng smartphone na to, pero open-minded ka, guys, yung K90 Pro Max. Oy! Same phone lang sila. Actually, mas malinis pa nga si K90 Pro Max. Mas maganda yung software niya. Mas malinis. Mas malaki yung battery. And yet, guys, mas mura yung presyo. Maniniwala ako na merong problema sa mga RAM pag totoong naapektuhan yung mga China ROM. Pero hanggang ngayon, napapansin ko, yung K90 Pro Max hanggang ngayon guys, hindi tumataas yung presyo niya. Still, naglalaro siya sa around 35k. Pero hintayin natin, tingnan natin kung talagang aabot din po ng 40k yung K90 Pro Max. Pero kasi guys, naiintindihan ko kung bakit umabot to ng 50k dahil nga sa marketing. Then, alam niyo na, Mga gastos-gastos, licensing. yung napupunta sa bulsa sa mga maleta. Dahil pag China ROM yung binili natin, walang mapupunta sa maleta. Kumbaga guys, yung pinaka-hardware talaga yung binayaran natin. Walang mapupunta sa hindi dapat na, alam niyo na yung tinutukoy ko. Ito guys, isang mabilis lang kay pare ko. Para sa'yo, anong pinaka-best na marirecommend mo sa pinaka-lowest 10K? Lowest 10K na Smartphone. Smartphone.
Yung ano, syempre dito tayo sa gaming, yung pinaka more on performance pa rin naka-base. I think dalawa hindi ko pa nare-review yung isa, Redmi 15C 5G and then yung Nubia Neo 5 5G. At least for me, kasi na-tested ko rin yung Nubia Neo 5 5G, kung mabibili natin ng 9,000, worth it. Pero kung medyo beyond 10K, hindi na. Next naman natin, syempre sa may kulang 20,000. Performance, 20,000. Ang dali sagutin ito before. Siguro, let's jump na lang sa mga 2022, sa mga 2025 model, which is yung tatlo, the big three na nasabi ko. Sila na siguro yung magiging parang best recommendation ko sa segment na to. Infinix GT50 Pro, Tecno Povo 7 Ultra, and also yung ating Poco X7. At saka pala, okay din pala to, itong ating Infinix Note 50 Pro Plus 5G. Goods na phone, i-include natin yan doon. Though, yun nga, mga old phone sila. Siguro pagdating sa China ROM, best ko dyan is iQOO Z10 Turbo Plus. Puro 2025 release. Pero yun, para sa akin, goods. Sa akin guys, ang marirecommend ko sa inyo na 2026 model na hindi China ROM, ito. Actually, parang kinain ko yung sinabi ko sa may review ko ng smartphone na to dahil talagang nahihirapan akong i-recommend yung smartphone na to dahil nga nandyan si GT30 Pro, nandyan si X8 Pro. Pero guys, nung tumaas yung presyo, ngayon natin ma-appreciate yung smartphone na to dahil talagang, yes guys, meron lang siyang Dimensity 7400. Pero mostly ng mga smartphone sa global, ganito lang din yung performance na makukuha natin. Actually, mahal pa nga yung iba eh. Mas mahal pa pero sa gaming features, guys, maganda yung smartphone na to. Next naman natin if ever na nasa 30k na yung budget natin. Kulang 30k. Pag nasa 30k, kulang 30k, dalawa. Siguro, puntahan natin yung global and China. Una sa global, Poco X8 Pro and also Poco F8 Pro. Though yung presyo ng Poco F8 Pro is, yun nga, nagsisit ng 31. Pero pag merong mga sale, baka bumaba naman siya ng 30. Not sure kasi hindi ko nakita. Pero maaaring nandun or kaya kasama rin natin ang Poco X8 Pro Max pagdating dyan since yung presyo niya 31,000 plus din. Siguro pag nag-sale, mas bababa pa siya. Pagdating naman sa China ROM, madami. Pero siguro doon na lang tayo sa pinaka-favorite ko, iQOO Z11 Turbo. Solid pagdating dyan. Actually, kahit sa 20k price range, pero yun nga, nasa 23 to 25, kung hindi ako nagkakamali, best phone for the bank pagdating dyan, para sa akin. Dito naman tayo sa medyo mahal na, kulang 40k. Anong smartphone sa tingin mong complete package na talaga? Yung overall talaga siya. Actually, 40k, no? Hanggang 41, 49k. 40k talaga lang, 40k. As in seat ng 40k. Yun din yung mga nasuggest ko before. Siguro, ito nga, Honor Win RT. Tapos noon, yung OnePlus 15, yung Realme, GT8 Pro. Yung Realme GT8 Pro. And then, pagdating sa global, I think, Red Magic 10 Pro. Yan yung mga best. Also, hindi natin nasama sa under 30k yung Red Magic 11 Air. Maganda rin. Sabay ko lang. Dito naman tayo sa pinaka number 1 na sa tingin namin marirecommend namin sa inyo. Yung best. Siyempre, yung sa tingin na kasama sa best budget siya, best overall. Yung number 1 sa tingin mo na marirecommend mong gaming phone. Panglahatan siya. Para naman sa akin, pagdating sa pangmasa, laging pupunta ako sa China ROM eh. Pero siguro nga, kung meron man na, na magiging pangmasa para sa akin sa global, as is global muna, mahirap talaga ding, mahirap din talagang isipin na masasama ang Infinix GT50 Pro doon. Though, performance-wise, gaya ng sabi ni Bossing kanina, okay talaga siya. And yung thermal niya, umiinit pero hindi siya nagsha-shutdown. Actually, may ginawa akong testing sa dalawang phone na to, X8 Pro versus Infinix GT50 Pro pagdating sa Worldwide Extreme Stress Test. Ito, nag-shutdown na. Ito, nandun pa rin. Though, 50 degree. 50 degrees Celsius. Pero hindi nag-shutdown. Okay? Yun nga lang, nakakaluto yun ng chip. So, yeah, di siya okay. Then, siguro, next naman dyan, as yung recommendation ko kanina, Nubia Neo GT, Nubia Neo 5 GT. Goods din siya. Mediocre yung, okay na naman yung performance. Pwede na for gaming, but for the price, pang masa siya. Okay. Then, pagdating naman sa China ROM, iQOO Z11 Turbo na naman, Z11 Turbo Plus,
And syempre, yung OnePlus A6, one of my recommendation if ako yung tatanungin. Yun lang naman kung tatanungin ako sa pangmasang segment. Ito guys, yung overall na sa tingin ko marirecommend ko sa inyo. Actually, hindi ko inaasahan sasabihin ko to sa inyo. If ever guys na magpapatuloy yung pagtaas sa mga presyo, hindi ako mag-stick sa isang smartphone na alam kong napakaganda, pero yung presyo naman niya is tumaas. Guys, hindi ko in-expect na hahawakan ko yung smartphone na to para sabihin sa inyo na feeling ko mas okay siya ngayon compare sa X8 Pro. Totoo mainit yung smartphone na to. Kahit saan, nagtataka ko, even ML mainit siya, pero hindi bumababa yung performance niya. Hindi siya bumabagal. Kaya if ever guys na mag-stick to sa 25K, malakas siya, walang gaming features. Ito malakas, may gaming features. Mas pipiliin ko yung smartphone na to. Pero tingnan pa rin natin yung kabanata ni Poco. Kung sakali na mag-a-adjust sila ng kahit konti, kung papalo to ng 20K pero hindi 25K or hindi kulang 30K, sa tingin ko, si Poco pa rin talaga. Pero if ever na babalik sa normal ngayong taon, yung mga presyo ng mga gaming phone ngayon or majority ng mga smartphone, guys, ito yung pinaka-recommend ko sa mga naghanap ng gaming phone talaga. Napakaganda ng build niya. Maganda yung display niya. Then yung performance niya guys, flagship level to dahil talagang flagship po yung processor na nakalagay dito. Itong Dimensity 9500S. Guys, ito yung 9400 last year. Nilagyan nila ng S para ginawa nila 9500 para magmukhang bago ngayon 2026. Pero sa processor, galing siya sa may 9400. Kaya sa tingin ko, if ever na magbababa yung presyo na to pa sa panahon ng sale or magsisisi si Poco, X8 Pro Max ang pinaka number 1 na marirecommend ko sa inyo. I agree. Pagdating po sa overall na performance ng mga smartphone ngayon. Last question na guys. Para sa iyo, boss, para kayo, ano yung smartphone na sa tingin mo pinaka-paborito mo? Yung kaya mong, sa tingin mo yun yung kaya mong gamitin ng pang ilang taon? Ito talaga eh. Daily driver phone ko, by the way, isa sa pinaka-tumagal na daily driver phone ko, Poco F8 Ultra. Ang isang tumagal din sa akin, isa rin Poco phone, Poco F6 Pro. Iyon yung isa sa tumagal. And then pinalitan siya nito. Legit, kahit na gumagamit ako ng iPhone, hindi ko pagpapalit to. At least pagdating sa gaming, pagdating sa camera, palag-palag. Lalo na sa battery, by the way, makunat ha. Hindi dahil 6,500 lang siya, makunat talaga siya para sa akin. Guys, dagdag ko na lang nung na-review ko yung smartphone na to. Mababago yung paningin nyo, yung pagtingin nyo kay Poco pagka nagamit yung smartphone na to. Dahil kilala natin si Poco, nagbibigay lang ng talagang sagad-sagara na performance. Pero guys, nakakapagtaka na hindi na siya gaming phone eh. Kasi maganda yung camera niya eh. Totoo, maganda yung camera niya. Then, meron pa siyang Bose speaker sa likod. Yun nga, isa pa Hindi yun. ko maintindihan na bakit sa iba hindi kayang... Ewan ko. I mean, normal sa gaming phone na malakas. Maganda yung display. Pero yung merong magandang camera. Then, meron pang secret weapon na Bose speaker. I think talagang napakaganda ng F8 Ultra. Hiling ko na lang din talaga na sana medyo bumaba yung presyo niya. Pero kung magpapatuloy yung ganyang presyo ng F8 Ultra, guys, maraming smartphone na mas maganda sa kanya. Kahit ito yung pinaka-paborito namin or pinaka-number 1 namin, still mahirap siyang i-recommend. Still pipili kami ng sa tingin namin, mabibigay pa rin yung magandang performance pero sa mas murang presyo pa. Maybe tingnan natin sa mga susunod na panahon. Bago matapos yung taon, tingnan natin kung ano yung mangyayari sa mga presyo ng mga smartphone na to. So yun lang naman lahat yung best recommendation namin ni Sir RJ pagdating dito sa best gaming phone. And yeah, dito na namin tatapusin yung video. This is Pernan ng para kay Steven Tips and Sir RJ ng Gadget Tech Tips. Yun lang guys, nandyan po lahat ng link sa mga smartphone na to. Meron pala kaming best budget phone and worst smartphone na kay Boss Pare ko yung video natin. Check nyo lang po doon kung sakaling medyo hindi po kayo trip sa mga gaming phone ngayon at medyo tight pa yung budget. Nasa kanya yung video. Yun lang guys, thanks for watching.